Kinondena ng isang international law expert ang proseso ng International Criminal Court na umano'y nagpapakulong ng akusado kahit wala pang pinal na finding ng probable cause. Si MJ Mondehar sa report. Hiniling ng Office of the Prosecutor sa ICC na ibasura ang apela ni dating Pangulo Rodrigo Duterte para sa pansamantalang paglaya. Ayon sa prosecution, posibleng tumakas raw ang akusado, pigilan ang investigasyon at impluwensyahan ng mga testigo. Ang mosyon ay pirmado ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Niang. Pero para kay dating Presidential Spokesman Harry Roque, mahina ang batayan ng prosekusyon para pagkaita ng pansamantalang kalayaan si Duterte. Ano ba naman magagawa pa na 80 anyos on his own? Hindi nga kaya maglabat, magluto para sa sarili niya. Tatakas pa, no? Gate niya, walang sapat na rason para hindi sumunod ang dating Pangulo sa mga kondisyon ng korte habang nasa proseso pa ang pagdinig. At syempre, yung mga pagbibisita, limitado lamang sa mga close members of the family at inoobserbahan pa, binabantayan pa, pinakikinggan pa. So paano siya magpaplano ng pagtatakas niya, no? Ayon sa panuntunan ng ICC, nagsisimula ang proseso sa preliminary examination kung saan tinitingnan kung may batayan ba ang reklamo. Kung may sapat na impormasyon, susunod ang proper investigation. Kapag may probable cause, maglalabas ang arrest warrant at sisimulan ang arrest at surrender. Pagkatapos ito, isasagawa ang pre-trial hearing para suriin kung sapat ang ebidensya upang ituloy ang trial. Sa dulo ng paglilitis, maglalabas ng judgment at maaari pang umapila kung kinakailangan. Hindi po yan makatarungan. Bakit? Hindi pa naman nagkakasala, hindi pa napapatunayan na nagkasala akusado. Nakatakda pa ang confirmation of charges hearing sa kaso ng FPRD sa September 23 ngayong taon, 6 na buwan pagkatapos itong madetene sa The Hague noong buwan ng Marso. Ulitin ko po yung confirmation of charges, doon pa lang magsisimula ang proseso na magbigay ng ebidensya para malaman ng hukuman kung merong probable cause. Meanwhile, nakakulong na si Tatay Digong na 6 na buwan. At itong Hulyo nga, 4 na buwan na siyang nakakulong. More than 100 days na. So hindi po talaga makatarungan yung sistema na pinapatupad ng ICC. Kulong ka muna bago pa mapatunayan kung merong probable cause. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SB9 News.